Gusto mo bang mapadali ang pag-a-apply mo sa mga agency dyan sa Pilipinas at para makapunta ka na dito sa Taiwan at makapagtrabaho bilang isang factory worker? Ngayong araw, bibigyan kita ng 5 tips para mapabilis ang process mo sa mga agency. Medyo natatagalan kasi ako sa mga process ng agency dito sa Pilipinas. Ano ba kasing magandang gawin para mapabilis naman yung process? Kasi yung iba nakikita ko, it takes months or years bago sila makapunta dito sa Taiwan at makapagtrabaho. Ano ba talaga ang totoo, idol? At ano ba talaga ang sanhi ng delay? Kaya kung interested kang malaman mga idol, watch this video until the end dahil ang video na to ay para sa'yo. Ako nga pala si Ram and you are watching Ram's Diary. Yeah! Marami kasi sa mga kababayan natin na nag-a-apply ngayon, medyo nawawalan na po sila ng pag-asa kasi medyo natatagalan sila sa process. Kaya napagawa ako ng video ngayong araw para linawin kung ano ba kasi mga dahilan at ano ba kasi mga dapat nating i-prepare bago tayo mag-apply dito sa Taiwan. So ayun, ito po yung unang tip para mas mapabilis po yung process natin. Kung kayo ay nagbabalak na po talaga na mag-apply sa mga agency dyan sa Pilipinas papunta dito sa Taiwan, make sure lang po ang pinakaunang documents na titignan nyo para wala po tayong delay at wala po tayong problema at hindi po masayang mga efforts and mga times natin, una nyo pong i-check is yung PSA na birth certificate nyo. Kasi yan po talaga ang pinaka-crucial na documents na kailangan nyo talagang paghandaan kasi ang dami pong problema dyan sa ayoko lang magsalita ng bad words. So, ilite lang natin sa lecheng documents na yan. Grabe, dyan ho talaga lahat bumabagsak or dyan ho talaga lahat nawawala ng pag-asa kasi dahil sa, alam mo yung hindi natin aakalain na yung documents na yan ang magpapahamak pa sa atin para makapagtrabaho tayo sa bansang Taiwan. Yes mga idol, tama po yung narinig nyo. Yung birth certificate po na PSA, yan ho talagang pinakamaraming question at maraming problema. Okay, kung nagbabalak naman ho talaga kayo, please lang paki-double check kung late registered po ba kayo. Yung pangalan nyo po, including middle name and last name is kumpleto, wala pong middle initial. Kasi po, ang TECO ngayon is medyo naghigpit na sila pagdating sa birth certificate. And also po, kung hindi nyo pa po napapanood yung vlog ko about doon sa problema sa PSA nyo, panoorin nyo po yan kasi ang dami po kayong matutunan dyan kasi in-explain ko na po dyan yung kabuuan. Okay, so panoorin nyo na lang po. Kasi kung dito sasabihin ko pa baka humaba tong video na to. So yung mga idol, so i-summarize ko lang po yun. Hindi na po kasi hindi na po kasi pwede yung birth certificate ngayon na middle initial lang po yung nyo po, yung middle name nyo. And also yung parents nyo po. Okay? Yung pangalan ng parents nyo sa birth certificate nyo, bawal na po middle initial. Kasi meron ho kasing nagtatanong sa YouTube channel ko na yung parents daw nila is wala pong middle name. So, minsan tinatanong ko po yun kasi kailangan ko malaman kung ano yung reason bago po kayo sagutin. Kasi, or kahit naman ho yung parents nyo walang middle initial, it's either kasi na nagkamali lang po doon sa yun yung tinatawag natin na typo error, yung hindi siya na-input doon sa local birth certificate natin. Meron naman ho talaga siyang middle name or pwede rin naman kasi na anak siya nung pagkadalaga kaya wala po siyang middle name. Kaya kailangan po natin i-clarify yun bago po ako sumagot sa inyo kung ano po yung tamang process at yung pwede nyong gawin. Kaya make sure lang po mga idol, paki-double check po yung birth certificate nyo. Pangalawang tips po mga idol, make sure lang po kumpleto na po yung mga requirements nyo. Lalo na po yung mga basic or yung mga importanteng requirements. Kasi hindi naman ho kasi talaga lahat ng requirements kailangan mong kasi mayroon kasing iba dyan na pwedeng to follow, like for example NBI, hindi pa naman ho kasi talaga yan masyadong pero kung hanggat maaari as much as possible, kung makumpleto nyo naman at may time naman ho kayo, i-kumpleto nyo na para wala na tayong problema. Pero gaya ng sinasabi ko, lalo na pag napanood nyo po yung mga actual na nag-apply po ako sa mga agency, meron lang ho kasi silang particular documents na hinahanap muna as partial na requirements kasi hindi naman ho lahat kukunin tapos 'di ba masasayang lang kasi kaya yung mga importanteng documents na po yung una nilang kinuha pero depende po yun sa agency. Kaya nga sabi ko sa inyo as much as possible kung kaya niyo naman pong ikumpleto yung mga requirements nyo, mas maganda po yun. So, yun po yung pangalawang tips, kumpletuhin nyo po yung requirements nyo. At pangatlong tips, since alam nyo naman ho siguro kung saan yung mga agency, applyin nyo po lahat. Okay?
lahat po, as much as possible, lahat po applyan nyo. Kahit yung mga hindi ho kilalang agency, pero legit naman, i-applyin nyo po yun. Kasi, hindi ho kasi, lingid sa kaalaman ng iba na mas mabilis din ho ang process ng mga hindi kilalang agency ha. Kasi nga, nung nag-apply ako, mabilis lang din naman yung process nila, pero nauna lang ho kasi talaga si City Employment. So, yun na po yung pina-prioritize ko. Kaya, bigyan nyo ng time yung sarili nyo na mag-apply din sa mga agency na hindi kilala. As much as possible, kung kaya nyo lahat applyan, mas maganda po yun, no? Kasi one time, may nag-ano sa akin, may nagko-comment dito sa YouTube channel ko na, Lods, hindi, wala pa kasing tawag, wala pa kasing ganun. Sabi ko, ang reply ko naman, applyan niyo lahat. Okay, huwag kayong mag-stick sa isang agency, applyan niyo lahat. So ngayon, nung in-applyan niya lahat, o nagkasabay-sabay mag-text na pinagre-report ng agency, o di ba? Hindi siya magkandagaga kung sinong, kung sinong unahin. Kaya, di ba? Mas maganda na ho yung ganun. Okay, para meron naman kayong reserva. Kasi hindi naman yun lahat siguro, sabay-sabay na kinabukasan papuntahin kina agency. May date naman ho yan. Kasi lahat, hindi lang naman ho ikaw ang tinext niyan ng agency, o hindi lang naman ikaw ang applicant na tinawagan yan for reporting na po sa office nila. Pang-apat na tips, galingan nyo po sa interview. Okay? Dito na po ang magiging labanan nyo sa interview kung sino po ang mauuna na tatanggapin. Kasi, for example ho kasi niyan, kung ang kailangan po na tao is 100, okay? 100 ang katao ang kailangan sa factory, ang i-hired po or ang isi-select po niya na tinatawag sa agency is it's either 150 or 200. Kasi yung iba, yung kalahati nun or yung 50 nun is gagawing backup. Okay, para kapag nagka-problema doon sa first batch na isasalang sa medical is kayo po ang kukunin yung mga backup. Like for example, ang nakapasa sa medical lang is 70. Ang kukunin niyan sa backup is 30. Parang ganon. Kaya make sure lang po na galingan nyo naman ho sa interview kasi depende rin ho yan sa pagsagot. Like for example, kung kahit wala kayong experience, kung maganda kayong sumagot, maganda kayong mag-execute ng mga sagot nyo during interview, hindi ka lang ilalagay sa backup, baka priority ka pa. So, depende po kasi yan sa nag-i-interview. Kasi sila naman ho, ang namimili kung sinong mga i-hire at sinong ilalagay sa first batch and second batch or backup. Panglimang tips at pinakahuling tips, guys, be healthy. Okay? Paghandaan nyo po yung medical. Kapag mas na nagbabala kayo mag-apply dito sa Taiwan, make sure lang po, yung from the start, magpaka-healthy na kayo. Iwasan nyo muna mag-inom, mag-sigarilyo, or mag-shabu. Just Bobo ang puta. hindi naman. Or kumain ng mga street foods para hindi po maapektuhan yung asalan nyo sa medical if in case na isa kayo sa maselect para sa medical or mag-undergo ng medical. Kasi ang hirap naman nag-apply kayo dito sa Taiwan. Tapos, nagbulakbol kayo dyan, nagka-problema kayo. Pagdating ng medical, bumagsak. Ang hirap po. Kasi sa totoo lang, kapag once bumagsak kayo sa medical, medyo malaki-laki din yung ang bayad. Medyo masasaktan din kayo pag hindi kayo naging fit to work. At kung gusto niyo naman hong malaman kung ano yung mga ginagawa during medical, panoorin niyo po yung video ko na yan. At sinabi ko po dyan kung paano maiwasan yung mga hindi dapat natin ma-encounter during medical. So ayun mga Kalodi Waps, sana may natutunan kayo sa video na to and don't forget to hit the subscribe, like, and share. And pakiclick na rin yung notification bell para ma-update kayo sa bago nating uploads. Ingat at kita-kita tayo dito sa Taiwan.